Alright, good evening po sa inyong lahat. Or good evening to all of you, and just want to thank you for all the supports my channel, and just sharing for thoughts. Dahil ay something to we need to have sa nagagawin talaga ito dahil siyempre part of our mission. So hopefully we will provide it po ang lahat, and I'm praying for that kasi we have the community or families na we will distribute of rice, and I hope it would be granted, grant ng Panginoon itong plano, and I'm happy to do this as my heart willingness to support or to help somebody. I believe in the Bible. It says for God loveth a cheerful giver. Sarap na kape. Kaya I'm just sharing this my plan as wanted to sana po magtagumpay kami. Kasi tulad din po ng school supply distribution ay hindi po biro ang gastusin na yon. But this time it's part of our mission and this our ministry as a share your story. So na-encourage po kasi ako sa ganitong situation just to do it, and may iba-ibang klaseng istorya na kanilang buhay, and parang natatamaan din po ako kasi if you notice that in the Bible says that if we are truly a religious group, so we're gonna be help those widows and yung mga anak na pinabayaan ng mga magulang o kaya nakatira lang sa saan o dahil po sa problema po ng family problems or broken family. So may isa po doon na just sharing to you. May pamilya doon na 4 po ang kanilang anak, at dahil po sa kahirapan at sunod-sunod po ang kanilang mga anak. Kaya ito rin po kasing problema sa mga Filipinos, di ba? So I wanted to share this. Sana maging matagumpay po ang aming mga plano, because nakalungkot lang itong mga kabataan, and yan po nga. So itong pamilya kasi is one of naging, although it's matagal at yung plano po ang gagawin ko, naging part na ito ng ministry. So kaya po I'm praying that God will provide everything for this purpose, godly purpose po, na makatulong po tayo sa kawalan talaga. At yung mga tao sana yun pa dapat sana matulungan at maging parte din po sana ng Forpes, pero hindi po sila na biyayaan ng ganon, na pagbigyan na sumali sa Forpes, kasi alam niyo naman po ang pagdating po sa ganyang situation ay talagang it is political system po. So tayong mga Pilipino talagang seriously po ay marami po talagang mahirap, at kung umiikot ka, lalo na po ako dahil alam ko po, nakita ko po ang every situation as we go and preach gospel to every place that kung saan po kami dadali ng Panginoon, at nakita po namin ang every situation. Granted na po yon, at natural lang po sa tao talaga na minsan hindi natin maiwasan yung pag-alala. Kaya nakita namin ng aking dalawang mata sa mga tao, at I'm trying to encourage myself to pray more, and para mabot po sila ng salita ng Panginoon,
So I hope I can do this with the team. Although supposed to be we're not hindi po kami malaking iglesia. We have so many expenses that we have to do. At hindi naman po kami pinagbayaan ng Panginoon. At may mga tao din po, may mga talagang nandyan din po ang pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon. But mostly po talaga ay pagdating po nating church is talagang parang hospital yun. Kaya kailangan nila ng pagpagaling. So kaya hindi po may iwasan na maganong situation na kahit po kami ay talagang we are trying our best to do something para po gumawa. Hindi lang po dahil sa pag-preach ng gospel, kundi just to make it to reach out them, how to win more souls. Sa pamagitan po ngayon ito na we need I think we need more sacks of rice just to distribute at para matulungan po lalo po mga kabataan na yon ay wala na po ibang mamagulang at saka yung family broken po. Tutulad po sabi ko kanina, so a family na yung kanilang 4 na anak at yung mag-asawang ito ay talagang dahil sa kahirapan ay hindi na po nila kayang buhayin kanilang mga anak. At much sweeter na lang siguro yun kaysa makabalat na po natin, di ba? Marami po na nababalitaan through Facebook or social media na kanilang mga yung kanyang pamilya ay pinapapatay nila lang po. So although I'm not agree with this ginawa po ng isang ama, pero because of responsibilities na kanya pong takbuhan, so tinakbuhan niya po at iniwanan ng kanyang dalawang mag-ina. Ang mag-ina niya po yung panganay sa kanyang asawa kasi nagtrabaho doon sa palayan upang mag-ani po ng palay. At yung 3 anak na maliliit, nilang anak na maliliit ay dinala po sa religious group at doon po niya inilagay. Ayaw sana tanggapin po ng isang religious group na ito, ngunit kaya problema lang ay siniraan po kanyang asawa para lang nagngaliwa daw para tanggapin po kanyang mga anak at hindi niya po kaya pong buhayin at kailangan po magtrabaho. So nawala pong bula yung ama, so iniwan na yung 3 anak saka nakalungkot. Kaya ang yung asawa po ay talagang hanggang ngayon ay nandun pa rin yung kanyang pag-alala po sa 3 anak. So pero pinantahan naman po kasi naalaman niyang huli banda doon pala nila sa religious group at kinausap at ayaw sa nang harapin ng religious group dito sa yung asawang babae. Pero dahil kininto niya rin po na hindi totoo yung sinabi ng kanyang asawang lalaki, so at least naging nilagay din po sa maayos ang kanyang 3 anak. Pero yung hindi pa iba pa rin po yung talagang buo sila, di ba? So ngayon ay yun po ay we are targeting for this, how we can help them. Hopefully makuha ko po yung kanyang istorya na ito. So maybe it would be tomorrow or depending on. So thank you po. So this is my just telling my shared my my plan for do this. So abangan nyo po itong aking pong aming gagawin. Sana'y huwag niyo pong sana po ito maging successful po kami sa at ang Diyos po ay gumabay po sa amin. Maraming salamat po sa lahat. God bless po. See you for this updated na aming plano. So God bless. Bye bye. See you in the next video po.